For today's vlog mga katami, ang pamilyang gutom napasugod sa pares ni Rosmar. Arman sa ho. Ala, ang daming sakyan. Wala tayong parkingan dito. Hindi papasok ka doon. Ha? Alam ko. Buhay ba? Ay, dito na sa labas. Sa labas din mga... Oh my gosh! Ang daming tao. Kakain ba tayo? No? Ano, haba na makakain. Sasakyan ang dami. Walang malayo sa pamilyang gutom kaya't kahit gabi na ay sumugod kami sa Kalawan sa Our Mansion Resort. Ito nga yung nag-viral, nagaya-gaya daw kay Diwata. Kung kaya naman napasugod kami at na-curious kung bakit nga ba pinipilahan na rin ang pares ni Rosmar. Umalis kami bago mag alas 7 at nakarating nga kami sa Our Mansion Resort ng 7:45. Ito yung bagong resort ni Rosmar na ginawa na niyang paresan. Madali lang naman hanapin ang lugar through Google or Waze. OA na akong OA, pero talagang nagulat kami. Ang daming sasakyan sa labas, so hindi na kami nagtangkang mag-park sa loob. Ibig sabihin kasi niyan, wala nang parkingan sa loob. Sa labas pa lang kita mo na ang dami ng tao na pumasok sa paresan. Yan, kita niyo yung mga sasakyan sa kabila? Yan. Pati itong mga sasakyan dito, lahat yan, nasa loob ng restaurant, kumakain ng pares. Ito, ang daming mga riders talagang nakapark. Parang naging stop by na siya ng mga riders dahil nga maraming pumupunta sa bandang Quezon, Laguna. Ayan, dito dumadaan muna sila para magpares. Doon nga kami nakapark. Doon sa dulong yon kasi nga wala nang parkingan sa loob. Sabi ko po yung 100% passenger. Ha? Hoping talaga ako na kaya ako pumunta dito ay hindi lang dahil para tikman ang pares ni Rosmar, kundi sana ay makita ko siya. Eto nga, papasok na kami sa loob. Ayan ang entrance na makikita ninyo. Dahil gabi kami pumunta, ayan, nakabukas ang lahat ng mga ilaw. Ganito nga pala ang itsura niya sa gabi. Pagpasok ay makikita mo ang lahat ng kubo kung saan po pwedeng kumain ang mga order. Meron din namang mga rooms na air condition at nandun sa dulo na building at meron din namang hindi air condition na allotted separate dito sa mga kubo na ito. Yung pila, akala namin ay yung sa unahan lang. Yung pala, ayun, nandun pa sa may bandang dulo. At pang 130 nga kami sa pila, binilang talaga namin. At dito pa lang ay nag-iisip na kami kung tutuloy pa kami kasi napakahaba nga ng pila. Dito yung isang dine-in place. Yan, yung may ilaw na yan sa mataas. At saka isa dito. Yan, yung may arrow. Ang tiyaga namin, makakain lang ng pares. Ayan, nandito yung pinakapila namin. Sa dulo pa. Haba ng pila. Napakasaya na namin dito kasi tanaw na namin yung tarpaulin. Ibig sabihin, malapit na kami sa kahera. Dito nakalagay yung mga condiments, tsaka yung utensil, mga baso, tsaka yelo. Dito naman, kinukuha yung sabaw ng pares. Pag sinuswerte ka nga naman at natsyempuhan namin si Rosmar, ayan, busy-busy at tumutulong sa kanyang mga tauhan sa pagsaserve sa mga tao. Ito nga rin pala yung kainan na nakita ko na may mga aquarium. Tapos yan, no, ang lalaki ng mga isda. At ang gaganda, mayroong pang pawikan. Sa bandang dulo ng pila ay dyan kinukuha ang mga soft drinks. I-present mo lang ngayong stop. Tapos dito naman ang mga kanin. Dito naman, kinukuha ang chicharong bulaklak at ang lechong kawali. Ang pares overload nga pala ay 100 with unlimited rice, unlimited sabaw at isang soft drinks. Ang manok naman ay 125 with free soft drinks. Alam niyo ba, inabot kami ng 2 oras sa pila bago kami nakapunta sa pinakalinya talaga kung saan kukunin yung pagkain. Sa mga oras na yan, mga mag-11 o'clock na yan, pero ganyan pa rin kadami yung buhos ng tao. Siguro dahil sa linggo din, kaya yung ibang mga tauhan ay naka-day off, kaya kailangan tumulong na rin. Alam mo naman kasi pag may-ari ka talaga ng negosyo, maganda rin na hands-on ka. Pero nakakapagod din, lalo na pagka ganitong kainan. At sa pagkakaalam ko, mula nung tanghali pa tumutulong si Rosmar sa kanyang mga tauhan. Kasi nga, grabe yung buhos ng tao. Ito yung araw kung saan si Mark Logan ay nagpunta. Ito yung date na nagpunta din kami. Ewan ko kung bakit binabash si Rosmar. Pero sa totoo lang, sa short stay ko na nakita ko si Rosmar, kita mo sa mukha niya na talagang mukha siyang mabait. Alam mo yun, pag mabait kang tao, nagre-reflect yun sa mukha mo eh. Alam mo yun, maaliwala si mukha niya. Tsaka kahit pagod na pagod siya, all smile siya na nagpa-picture sa amin.
Ang napansin ko dito kaya mahaba yung pila kasi yung cashier, yung tumatanggap ng pera, isa lang. So, yun siguro marirecommend ko, dagdagan nila yung magka-cashier. Eight po ba? Tama po ba? 8 po, kasama po yung chicken. Thank you. Around 8 o'clock, wala nang tubig yung swimming pool. Siguro dahil gantong oras talaga sila nagpapalit. Tapos medyo maputik siya kasi nga yung paligid ng swimming pool ay lupa. Siguro some things to be improved. At ganun din dun sa CR. Kasi pumasok ako dyan, sobrang dumi. Kasi hindi natin maiwasan sa dami ng tao. Wala na talagang discipline. I suggest na maglagay sila doon ng malaking timba na may tabo. Kasi nung pumunta ako doon, walang tubig yung parang pinaka-faucet niya. Pero yung faucet niya sa ilalim na medyo tago, doon siya meron tubig. And then, medyo foul na rin yung smell. Tapos yung faucet niya sira, kaya siguro gano'n na hindi na siya nagagamit na pambuhos ng CR. Ito yung CR sa labas, tapos yan meron isang lamesa doon na nakahiwalay sa dulo kung gusto mo mag-moment. Doon kami nakapwesto sa room na air condition pero unfortunately nakapatay yung aircon. Ano, masarap? Ang in-order nga namin ay unlimited pares, tapos meron kami isang chicken. Yung chicken hindi siya ganong kalaki, pero masarap siya. Akala ko expected ko medyo giant talaga siya. Pero yung pares niya masarap talaga. Hindi na kami nakaabot sa condiments. Kahit walang condiments, malasa naman yung kanyang pares. Kung akong tatanungin, sulit naman ang bayad. Ayan, nakita-kita niyo naman naubos namin. Sobrang gutom namin. Ito na yung mga kasabayan namin nung time na mga 11 o'clock na. Yung aircon pa tayo, siguro hindi natin masisisi. Dahil, alam yan, sa mura lang naman kasi na binibenta nila. Baka naman ikalugi pa pag laging bukas ang aircon. Ayan, dito tapos na kami kumain. So, ikot-ikot na lang. At yun nga, merong palaruan sa labas. Ayan, kung may mga bata pa kahit gabi na siya, 11:30 na yan. May mga bata pa rin kasama at mga naglalaro that time. Yun lang ang masishare ko sa experience ko. Overall, sulit. Ang pagkain naman sa Rosmar Pares kasi crunchy, malasa yung ano. Pero yung chicken niya, hindi siya ganun kalaki. Hindi ko alam kung meron silang ibang chicken na malaki talaga. Yung chicken malasa din naman. And then, sulit. Hindi ko alam kung dahil gutom lang kami, pero talagang sulit naman. Yun lang at sana inaibigan ninyo ang pag-share ko ng review sa Pares ni Rosmar. Thank you!